Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Psalms 79 verses 1 to 5. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay ang verses 1 to 4. At ganito po ang sinasabi, O Diyos, winasak ng hentil ang lupang pangako. Hayot iyong masdan, winasak ang lungsod. Ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo ay ginawang pagkain ng mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Katulad ay tubig sa dami ng patay ay walang maglibing. Ang karatig bansang dooy nakasaksi. Kami kinutya at nagtatawa sila. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli po magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga talatang ito na ating binasa sa umagang ito ay matutunghayan natin ang isang panalangin o panawagan sa Diyos na iligtas ang bansang Israel mula sa mga kamay ng kanilang mga kaaway. At ang chapter na ito, ang Psalm 79, ay nagsisimula sa isang malungkot na paglalarawan ng kalagayan ng Jerusalem at ng kanyang templo. Na kung saan, ang templo na dating simbolo ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan, ay naging isa ng lugar ng pagkawasak at kahihiyan. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na ito, ang salmista ay hindi nawala ng pag-asa. Sa halip, siya ay nanalangin, siya ay nagpray sa Diyos na iligtas ang Israel mula sa mga kamay ng mga kaaway. At sa ating buhay bilang mga Kristiyano, madalas tayong nahaharap sa mga pagsubok at mga kahirapan sa buhay. Ngunit tulad ng salmista, hindi tayo dapat panghinaan ng loob, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Sa halip, tayo ay dapat patuloy na kumapit at manalangin sa Diyos na iligtas tayo mula sa mga kamay ng ating mga kaaway. At ganoon din na sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo ay dapat patuloy na manalangin sa Diyos na gabayan, na pangunahan at iligtas tayo mula sa mga panganib na ating nararanasan. At tulad ng salmista, tayo ay dapat na magtiwala sa Diyos, na siya ay makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang gawin kahit ang mga imposibleng bagay. At naroon lagi sa Kanya ang kahandaang tumulong sa atin, lalo na sa mga pagkakataong nakakaranas tayo ng mga pagsubok o kabigatan sa buhay. Alalahanin din natin lagi na ang kasalanan ay may mga kahihinatnan. Hindi lamang sa ating sariling buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga nakapaligid sa atin. No, tulad po ng bansa natin, apektado po tayong lahat sa mga ginagawang katiwalian ng iilan, lalo na ng ating mga leader sa ating gobyerno. Ngunit sa kabila man ng ating mga pagkukulang o pagkakasala, sana lang ma-realize natin palagi ang mga pagkakamali at pagkakasala na ginagawa natin. Sapagkat ang Diyos ay laging handang magpatawad. Lagi siyang nag-o-offer ng awa at habag. Ang mga pagsubok o kahirapan ay nandyan lang yan. Ngunit sana ay hindi ang mga ito ang maging hadlang upang patuloy nating paglingkuran at purihin ang ating Panginoong Diyos. At panghuli, tandaan natin lagi ng ating pag-asa ay hindi nagmula sa atin, kundi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang ating kaligtasan at siya ang ating kanlungan. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, makakaya nating harapin, makakaya nating labanan ng anumang pagsubok na mararanasan natin. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga salita mong nagpapaalala lagi sa amin na kumapit lang kami sa iyo. Palagi, Panginoon, na
manatili ang aming pagtitiwala na sa iyo, Panginoon, ay laging may pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy na ikaw ay aming sinasamba. Patuloy na ikaw ay aming napaglilingkuran. Patuloy na hiling namin na gamitin mo kami at ang iglesyang ito na kinabibilangan namin. Patuloy ding hiling namin na pangunahan mo kami, lalo na kami na mga leader ng iglesyang ito. At sa nalalapit na aming anniversary, Panginoon, ng aming iglesia, patuloy na sa mga pinaplano naming nagawa, patuloy na hiling namin na pangunahan mo kami at dalangin namin na ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. Amin ding inaalala sa mga oras na ito ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Patuloy, Panginoon, na dalangin at hiling namin na bisitahin mo ang kanilang mga tahanan o nasaan man sila ngayon, Panginoon, upang sa ganun maranasan nila ang higit na kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganun din na ipinagpapasalamat namin ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy na palawigin mo ang kanilang buhay at sa mga mag-asawa, patuloy na pag-alabin mo ang kanilang pagmamahalan. Maraming salamat, Panginoon, at ipinagkakatiwala namin sa inyo ang buong maghapon na ito. Pangunahan mo kami at proteksyonan mo kami. Maraming salamat at hiling namin lagi, Panginoon, na patawarin mo kami sa anumang mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa namin sa aming kapwa at higit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.